talagang dito mga kababayan medyo matindi itong balitang ito kasi nga kung titingnan po natin talagang iba't ibang mga bata pala di umano mga kababayan yung minumulestya nitong si Kibulok mga kababayan nung panahon na siya ay pastor pa ng KOJC. So ngayon ito i-play po natin. Iba't ibang batang babae kada araw ang minomolestya umano ni Pastor Apollo Kibuloy. Ayon po yan sa mga bagong lumantad na biktima raw ng self-proclaimed appointed Son of God. Pero git ang kampo ni Kibuloy, gawa-gawa lamang. Kita niya mga kababayan iba't ibang bata kada araw. Ay di pedophile nga etong si Kibulok. Kasi ang tingin ko sa ganyan mga kababayan na tao, na lalaki na nakikipagrelasyon sa mas bata, yung sobrang bata, trip yung mga bata, mga kababayan, at pumapatol doon sa bata, pedophile yan, mga kababayan. So may pagka-pedophile itong si Kibulok. Ano po, so ngayon ipagpatuloy pa natin. Mga akusasyon. Nasa frontline na balitang yan, Brian Castillo. Pang-aabuso sa ngalan ng pananampalataya. Yan daw ang sinapit ng ilang babaeng minor de edad sa kamay mismo ng tinitingala nilang leader na si Pastor Apollo Kibuloy. Una nang sinabi ng PNP kahapon na lumutang ang ilan sa mga biktima sa kasagsagan ng operasyon sa Kingdom of Jesus Christ compound sa Davao City. Kwento raw ng mga biktima, kabilang sila sa tinatawag na pastorals o yung mga babaeng nasa inner circle ni Kibuloy. Ilan sa kanila nasa edad 12 pa lang noon. Kanina ilang pang bagong detalye ang inilabas ng PNP na galing daw mismo sa mga biktima. Lumalabas na may scheduling umano ang mga batang babae na dumaraan sa kamay ng pastor. Itong particular na Buti hindi nagkakasakit tong si Kibulok mga kababayan. Diba biruin nyo araw-araw iba't ibang putahe yung kanyang tinitikman. Ano po at yung mga putaheng trip niya yung mga kung sa salita yung mga sariwa mga kababayan yung mga trip niya yung mga bata. Buti hindi nagkakasakit etong si Kibulok kasi araw-araw iba't ibang mga bata yung kanyang minumulestya mga kababayan, di umano. sa bata na to, ikaw ay pang Lunes, ikaw ay pang Tuesday, Grabe no? ikaw ay pang Wednesday, at paulit-ulit pagkatapos gamitin di umano ni Pastor Kibuloy itong mga bata. Ang sinasabi sa kanila ay they are still pure, intact pa rin yung kanilang pagkababae dahil ang nakipagtalik sa kanila ay Espiritu ng Diyos. Ang higit daw na nakababahala, tila alam ng ilang mga magulang. Kaya nangyari kay Kibuloy mga kababayan yung mga pangyayaring kinakaharap niya ngayon kasi karma na yan. Mga kababayan, in my own opinion karma na yan. Kasi kung talagang hindi karma yan, kita niyo naman sunod-sunod yung nangyari sa kanya na talagang puro kamalasan. Nasukol siya, lumabas yung mga baho niya mga kababayan. Talagang masasabi nating karma na po yan eh. Dahil mga kababayan, tingnan niyo naman ginagamit ang Panginoon para makapambastos ng hindi lamang normal na mga babae kung hindi ng mga bata na dapat ay nag-aaral mga kababayan. So yan ba yung sinasabi nito mga taga-KOJC ito na may malasakit? Especially sa mga kabataan at iniisip yung kapakanan ng mga kabataan. Ang ginawa nga mga kababayan talagang siguro nag-recruit ng mga bata para gawing pagkain lang nitong si Kibulok mga kababayan tuwing tatawagin siya ng pagkagutom ng laman. Mga kababayan, ano po? So ngayon, ipagpatuloy pa natin. Na miyembro ng KOJC ang nangyayari. Ang isang sinasabi is Diyos ang kanilang pinagsisilbihan at kung ano man yung gagawin nila ay yun yung parang kanilang passes to heaven. For a parent to allow this, I don't know kung bakit nagagawa ng isang magulang i-offer yung anak nila in the name of faith. Para raw mapatahimik ang mga biktima, tinatakot umano sila na may angels of death daw na tutugis sa kanila. So na yan mga kababayan, mamaya papakinggan natin. Babalikan natin yung voice recording nitong si Kibulok mga kababayan. Kasi etong sinasabi dito, nung mga bata di umano na nagsumbong sa ating mga kapulisan, talagang tumutugma doon sa tinatalakay natin ilang buwan na nakalipas, yung pinapakinig ko sa inyo na voice record mga kababayan ni Kibulok, na kung saan talagang ang panakot niya, pagka umalis yung mga bata, nagsumbong o gumawa ng hindi maganda, hahabulin sila ng angels of death mga kababayan. Ano po? Anyway, ipagpatuloy pa natin. Natin alam kung ito bang angels of death ay literally mga sinasabing mga goons nila Kibuloy or just a figurative speech na sinasabi para takutin ang mga bata. Umaasa ang mga otoridad na magkakaroon ng sapat na lakas ng loob ang mga biktima para mapatibay ang kaso laban sa pastor.
Sagot naman ng kampo ni Kibuloy, peke at gawa-gawa lang ang mga dagdag na alegasyon ng sexual abuse. Hindi totoo yan. So, kilala ko si Pastor hindi lang bilang abogado but bilang kaibigan. Mabait si Pastor, very humble. Hindi mangyayari yung mga Hindi naman porkit mabait mga kababayan at humble yung tao, hindi nagagawa ng ganun sa mga bata. Alam mo, attorney, magkaiba yung nakikita mo at nakikilala mo at naoobserbahan mo dito kay Kibuloy dun sa personal na ginagawa niyan. Kasi hindi naman minuminuto o binabantayan yan. Hindi mo naman na minuminuto nakikita kung ano yung pinaggagawa niyan. Hindi porkit mabait sa'yo, mabait na sa iba. Hindi porkit humble sa'yo, sa paningin mo, humble na sa iba. Magkakaiba yan mga kababayan. Ano po, anyway, ipagpatuloy pa natin. sasabihin ng mga allegation, I'm sure peke lahat yun. Itinanggi rin ng abogado ni Kibuloy na mayroon siyang private army. Samantala, umaasa naman ang legal team ni Kibuloy na magpapasya na ang korte sa hiling nilang mailipat sa kustudiya ng AFP ang pastor. Nagbabalita mula sa frontline, Brian Castillo, News 5. So ngayon mga kababayan, di ba sabi ko sa inyo kanina, yung sinasabi dito sa balitang ito ay tumutugma mga kababayan doon po sa naririnig natin ng mga nakaraan na voice recording nitong si Kibulok mga kababayan kung paano niya takutin yung mga pastoral or yung mga babae, especially yung mga bata, dyan po sa KOGC, di umano. So ngayon, eto yan mga kababayan. Ngayon, pakinggan po natin. Wait lang, lakihan ko lang para makita nyo. Yan. Ngayon, pakinggan natin to mga kababayan kasi may ipapakita si Arlene Stone, si Ma'am Arlene Stone na voice recording dito nitong si Kibulok. Bisaya nga lang yung salita, pero susubukan nating i-translate kahit hindi tayo gaanong marunong magbisaya kasi nakasulat naman yung sinasabi ni Kibulok dito. Ano pa? Anyway, eto ipagpatuloy pa natin. Meron pa rin mga taga Uranus dito na hindi nag-iisip at hindi marunong mag-evaluate ng facts at saka opinions, no? Pero hayaan na lang natin sila kasi nababagay sila doon sa Uranus, di ba? Kasi mahilig sila sa shit show. Mahilig sila sa mga shit words na galing kay Kibuloy at naniniwala sila, so therefore they belong to the Uranus planet, no? So guys, gusto ko rin itong i-share sa inyo, no? So pero i-play ko for you. Ang makagamit sa inyo ang anak lang. Walay lain, mao na kabubuton niya. Sabi dito, ito babasahin ko muna bago natin ipagpatuloy. Sabi dito, ayan nakatranslate naman. Ito daw, voice recording to ni Kibuloy ha. Kaso nga lang Bisaya yung salita, pero may Tagalog na subtitle. Sabi dito mga kababayan, ang makakagamit sa inyo, ang anak lang, ako. Wala nang iba. Yan ang kagustuhan niya. Ikaw, Stephanie, ang number 1. Pag nilapastangan mo ang batas, papatayin ka ng walang awa. Yan yung sabi dito. Pagpatuloy pa natin. Ikaw, pani, may number 1 niya. Pag gilapas ni mo, imong gilapastangan ang balaod. At yun kang ulay ko kaluoy. Pinagi sa duha o tulo ka saksi. Nabingwit na sa... Sabi dito pa mga kababayan, sabi pa ni Kibuloy, pinapakita pa nila sa inyo sa internet na masaya sila. Bakit pinapakita pa nila na masaya sila? Kasi hindi sila masaya. Yan yung sabi dito mga kababayan. Kasi nga, noong mga panahon na sinasabi niya ito, siguro masama ang loob niya doon sa mga umalis na pastoral at nagpo-post ng masasayang larawan nila noong nakalabas na sila sa mga kamay nitong si Kibulok mga kababayan. Ngayon, siguro hindi alam ni Kibulok na habang nagsasalita siya, merong nagre-record ng kanyang boses mga kababayan. Ngayon, ipagpatuloy pa natin. Satanas doon. Gapakita sila sa inyo sa internet, malipayon sila, no? Ganong gapakita pa man sila diyang malipayon sila. Kaya di sila malipayon. Kato sila. Sabi pa dito, mga kababayan, basahin pa natin yun sila, hahabulin ko sila. Kala nila, tapos na ako sa kanila. Pagbabayadin ko sila lahat. Kasi may utang sila sa akin. Magbabayad yung sila sa mabilis man o matagal na 5 taon. Man o 10 taon, walang problema. Yan yung sabi ni Kibulok. Pagpatuloy pa natin. Gukuro na ko to. Abilag tapos na ko sa ila. Pabayaron ko sila tanan.
Kay naiutang sila sa ministry nako, naiutang sila sa kingdom. Mubayad to sila madali, madugay. It will take 5 years, it will take 10 years. It does not matter. Basta Basta nakatutok sa kanila. Eto mga kababayan ha, eto. Ano yung sabi dito? Boses ni Kibulok to. Ano yung sabi dito? Basta nakatutok sa kanila ang angel of death. Pag ang oportunidad tumama sa kanila, patay silang lahat. Yan yung sabi ni Kibulok mga kababayan. nakatutok sa ilang angel of death. When the opportunity presents itself, patay sila. Ilan Sabi dito, ilan ang pastoral ang nawala na? Ang nawala na malapit sa akin. Bilangin ninyo, hindi naman ako masasaktan kung member-member lang, sabi ni Kibuloy. So ibig sabihin, wala siyang pakialam dun sa mga member lang ng KOGC. Yung mga humaharang dyan tuwing hahanapin siya ng ating mga kapulisan, wala siyang pakialam doon. Kanino siya may pakialam mga kababayan? Doon sa mga pastoral, doon sa mga magagandang pastoral mga kababayan. Yun yung pinapakailaman nitong si Kibulok at yun yung mahalaga kay Kibulok, hindi yung mga taong basta member lang ng KOGC. Ngayon, ipagpatuloy pa natin. pastoral lang naigo nga tapad sa kuwa. Kaya pa ninyo, di man niya ko mapasakitan, membro-membro lang. Pagka Sabi pa dito, pag nakipagkonta ka sa lalaki, di yan. Nakipag-tsuktsakan ka na sa kanya. Binigay mo na ang sarili mo sa kanya. Pag sa internet at nag-I love you ka na, binigay mo na ang sarili mo sa kanya. Nagsiselos po siya. Yan yung sabi dito mga kababayan. So eto palang si Kibulok, bukod mga kababayan sa may pagka-pedophile, eto pala'y di umano. May pagkasiloso din pala mga kababayan. Kasi ang katuwiran niya, kahit siya yung nakakaramdam ng selos, ang sinasabi niya, nagsiselos daw yung espiritu. Mga kababayan, yung Panginoon. Parang ganon yung sinasabi niya dito. Ipagpatuloy pa natin. nakik-contact kag lalaki diha, nakik-sex ka na sa iya. Ihatag mo na yung kaugalingon sa iya. Pag sa internet, I love you ka na, ihatag mo na yung kaugalingon sa iya. Dato ko, nagsali ko sa imo, ihatag na akong gugman ako sa imo, gitraidor ko nimo, driver, gitraidor. Sabi dito, mayaman ako, nagtiwala ako sa iyo, binigay ko ang pag-ibig ko sa iyo, tinraidor mo ko. Ano ang aking gagawin? Mayaman ako. Yan yung sabi ni Kibulok, mayaman ako. Para mabawi ang aking dangal, ano ang aking gagawin? Ikaw at ang kalaguyo mo, papatayin ko kayo. Yan yung sabi dito mga kababayan. Ipagpatuloy pa natin. Record nimo. Kung sa'yo akong buhaton. Dato ko, para mabawi akong dungo kung sa'yo akong buhaton. Ikaw ugang driver, patyon ta ka. Siguraduhin na ako mamatay. Sisiguraduhin ko na mamamatay kayong dalawa. Doon pa ako makakabawi sa aking dangal. Kaya ang Muslim, may honor killing mga kababayan. Yan yung sabi ni Kibuloy dito. So ibig sabihin, ang tingin niya sa kanyang sarili, napakayaman niya. Bakit hindi mo gamitin ang kayamanan mo ngayon para maabsuelto ka sa mga kasalanan mo? Kasi mga kababayan, ito yung katuwiran niya dati. Nung panahon na si Duterte pa, ang presidente mga kababayan, ito yung katuwiran niya. Mayaman siya. At pagka may lumusak sa kanyang dangal or may tumapak sa kanyang dangal or nagselo siya mga kababayan, dun sa kanyang mga magagandang pastoral, talagang para mabawi yung kanyang dangal, yung kanyang ego mga kababayan, ipinapatumba niya yung mga tao. Anyway, ipagpatuloy pa. Yan ang sabi dito sa kanyang recording Mundo, dito pa ako makabawi sa akong dungo. Mabitaw ang Muslim, doon ay honor killing. Dili na mo katalikod ang ministry. Sabi pa dito, di na kayo makakatalikod sa gawaing ito. Ibig sabihin, hindi na sila makakalabas mga kababayan dyan sa KOGC, sa madalit salita. Sabi pa dito, pero sa inyong paniniwala, ito pala, nang hindi kayo namamatay. Pero sa inyong paniniwala, pwede kayong tumalikod dahil gusto ninyo nang umalis. Yan yung sabi dito mga kababayan. Pagpatuloy pa natin. Hindi mo mga matay. Pero yung pagtuo, pwede mo matalikod. Ginana kay gusto ninyo matalikod. Sulod daw mo NPA. Pasok kayo ng NPA. Kahit nakadre ka lang, pagka naka-lecture ka na ng ilang beses sa kanila, di ka na makakalabas. Pag lumabas ka, hahabulin ka.
uutasin ka. Yan yung sabi dito mga kababayan. Binago ko na lang yung term. Kasi baka ma-report na naman ako mamaya mga kababayan. So, yan yung sinasabi dito nitong si Kibulok. So, mas masahol pa pala siya dun sa mga taong labas mga kababayan. Kasi yung sa kanya, parang halos katulad lang din. Pero matindi yung sa kanya kasi minumolesta niya di umano yung mga kabataan. Mga kababayan, at ang mahalaga lang sa kanya, yung mga pastoral, yung mga normal na member, wala siyang pakialam doon. Kahit anong mangyari doon. Ano po? Anyway, ipagpatuloy pa natin. Bisang kadre ka lang, sulod ka KMTA. Pagka naka-lecture na kagkapila sa ilaha, di ka nakagawas. Pag di gawas ka, bukurong ka, patyon ka. Sulod mong mafia. Sabi pa dito, pasok ka ng mafia. Pasok ka sa gobyerno sa Amerika. Pag nakapasok ka sa kanila, sa CIA, FBI, at NSA, at nalaman mo na ang kanilang confidential, tapos bigla-biglang aalis ka, at akala mo di ka na nila hahabulin. Yan yung sabi ni Kibuloy dito mga kababayan. So may pagkamafia din pala siya mga kababayan. Ano po, pagpatuloy pa natin. Sulod mong gobyerno sa Amerika. Gipasulod ka sa ilang CIA, gipasulod ka sa ilang FBI, gipasulod ka sa ubang mga confidential niya. Tapos kalit-kalit, inani ang commitment na ako sa inyo. Wala na'y makatalikod sa inyo. Ganito ang commitment nyo dito. Wala nang makakatalikod sa inyo. Wala nang makakatalikod sa inyo. Wala nang pwedeng mag-traidor. Ni isa sa inyo. Pag nag-traidor kayo, may hahabol sa inyo. Uutasin talaga kayo. Ano yun? Kapahamakan ang inyong pupuntahan. Yan yung sabi ni Kibulok dito mga kababayan. Wala na'y makatalikod sa inyo. Wala na'y pwedeng mag-traidor sa inyo. Pag nag-traidor mo, na magukod sa inyo. Patay jud mo dito. Kapahamakan ang inyong giantuan. I-implement ko natin. Ipapatupad ko yan sa inyo. Una, Kaya nga lagi ninyong isipin at laliman ninyo ang pag-iisip sa ginagawa ko. May pamilya kayo. Ikaw, Stephanie, may nanay ka dito at kapatid. Yung kapatid mo, pati yung kapatid mo sa labas. Yan yung sabi dito mga kababayan. pangunahan ninyo na ba? Pakalaluman ninyo ang pangunahan ninyo sa ministry nako. May pamilya mo. Ikaw pa ni, may inahan ka din, may isuon ka. Katuwing isuon ni mo. Pati lang imo isuon sa gawas. Kung doon nata na, wala ibili na na. Inana kalalumang. Sabi dito, uubusin yan lahat. Walang ititira. Ganyan kalalim ang commitment natin dito. Tapos makikipag-usap kayo sa lalaki. Tapos magre-report kayo sa akin dito. Report means to, ano yun? To have tsuktsakan. Ito daw mga kababayan. Tapos magre-report kayo sa akin dito. Yung report pala na sinasabi ni Kibuloy dito, means pala mga kababayan, pakikipag-anuhan. Alam niyo na yun, pakikipag-tsuktsakan mga kababayan. Commitment nato diri. Kung nagkik-communicate mong lalaki, pagkatapos mag-report mo sa kuwa diri. Samtang niya mo sa akong balay, Habang nandito kayo sa bahay ko, ang gusto ko dito, ang sundin ninyo. Hindi kayo pwedeng gumawa ng hindi ko gusto. ang gusto na ako diri may tumanon. Dili mo pwedeng mutuman diri sa gusto ninyo nga dili na ako gusto. Kapuyon ko magyud. Ano yan? Pagudin ko ang animal. At ang medyo bastos na yung salita. Satanas dito ba? Pagpatuloy pa natin. Animal anak putang satanas diri ba? May ibog ko ng mga muros, ng mga Muslim. Naiinggit daw siya sa mga Moro mga kababayan sa mga Muslim. Naiinggit ako sa mga Moro, sa mga Muslim. May mga babae sila. Magpa-prostitute sa kanila, mga warrior, para makawala ng stress. Yan yung sabi ni Kibulok dito mga kababayan. Naiinggit daw siya doon sa mga Muslim kasi may mga babae daw na handang ibigay yung kaligayahan nila, mga kababayan, para daw mawala yung kanyang stress or yung stress ng mga Muslim. So gusto niya mangyari na yung mga pastoral mga kababayan, siguro yung mga pastoral ibigay yung kaligayahan niya para mawala yung kanyang mga stress mga kababayan. Ano po, ipagpatuloy pa natin. Mga babae sila magpa-prostitute sa ilang mga warriors. Para mawala ang stress. Yun na ako ang iyong weakness. Pa dito, ang ang mga kahinaan o pagkakagusto ninyo sa mga lalaki, itapon nyo na yan. At hindi na yan kalooban ng Ama. Ginawa na kayong pastoral para lang kayo sa anak, sa akin.
Yan yung sabi ni Kibuloy, mga kababayan. So ibig sabihin, halimbawa yung mga pastoral na nakikipag-commitment sa ibang mga lalaki, yung mga nakikipag-chat, nakikipag-usap, itapon na daw yon. Kasi nga, hindi daw yan ang kagustuhan ng Panginoon, mga kababayan. Kasi eto daw mga pastoral na ito, para lamang daw po sa anak ng Diyos, which is dito, kay Kibulok, mga kababayan. Ipagpatuloy pa natin. Sa lalaki, ilabay ninyo na kay di na nakabubutol samahan. Kay gi mo na mong pastoral para sa anak lang mo. O yan yung sabi dyan, mga kababayan. Gaano katindi? Gaano katindi itong si Kibulok? Ayan no. Tapos sasabihin niya walang angel of death na sinasabi yan si Kibulok. Boses niya yan, mga kababayan. O baka sabihin na naman ng iba, artificial intelligence yan. Boses na boses ni Kibuloy yan mismo. Pati yung salita, Bisaya pa, mga kababayan. Diba? Kung titingnan natin, yung sinasabi nilang kasinungalingan, gawa-gawa lang daw yung ikinuwento sa PNP na may mga angels of death, mga kababayan. Kalokohan yan. Dahil mismong dito, talagang boses ni Kibuloy, sinasabi niya at tinatakot niya yung mga tao, yung mga pastoral, na kapag ka lumabas, mga kababayan, hahabulin ng angels of death at hindi sila makakawala sa angels of death. So, siguro yung ibig sabihin niya dito, mga kababayan, baka yung mga tauhan niya, na inuutusan niya na kumitil ng buhay. Parang ganun siguro, mga kababayan, yung sinasabi niya dito. So, maliwanag dyan, kung makikita nyo yung balita kanina sa News 5, talagang tumutugma dito sa mismong ginagawa niyang pananakot doon sa mga pastoral dyan sa loob ng KOJC.